Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video, no. Yung bibigyan natin reaction video, ito yung mga balita, no. Balitang napapanahon sa ngayon, no, sa ating loob ng ating bansa. Lalong-lalo na sa ito nga yung tungkol sa West Philippine Sea, no. So alam nyo naman na napakainit na balitang to sa atin, no, dahil nga sa itong mga Chinese, itong mga Chekwa na to ay halos sinasakop na ang ating teritoryo, no, sa West Philippine Sea. Alam niyo naman itong mga incheck, no, nakakabwisit talaga, no, nakakabwisit talaga. So kailangan mapag-usapan natin to, no, tungkol dito sa mga agresyon ng mga incheck. Ewan natin bakit ganyan na ganyan talaga sila. Nakakabwisit. Wala na talaga. Sarap tirisin, no? Okay, no? So, guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para maumpisa na natin to. Okay? Ito yung bibigyan natin ng reaction. Ito yung galing kay Historiador Pilipino, Historiador Pilipino. Please, paki-subscribe din sa kanya, no? So, ang bibigyan natin ng reaction itong pamagat na yung China hindi na nakapalag sa hindi na nakapalag sa mga barkong pandigma ng Pilipinas at iba pa sa West Philippine Sea. Alam niyo yung mga nakarang araw, nagkasundo ang malalakas na bansa pati ang Pilipinas sa maglayag at magpapatrolya sa West Philippine Sea dahil nga sa itong aggression ng China para naman mapahupa o mapatiklop itong mga incheck na to, na buwisit na incheck na to. So nagsama ang Australia, Pilipinas, US at ang Japan. So nagpatrolya sila hanggang sa hangganan ng 200 nautical miles sa West Philippine Sea na inaangkin ng mga Chekwa, no. So alam niyo naman 'yan, di ba? Nakarang araw. So ayun nga. Kaya nga ang ginawa ng China ay ayun, walang palag. Walang palag, wala silang hindi sila nang bully, no, di ba? So once na nagbully sila doon, may kalalagyan sila, 'di ba? So ito bibigyan natin ng ng reaction, no. So okay, umpisahan na natin to, mga guys, Kahit na nanalo na ang Pilipinas sa kaso patungkol sa West Philippine Sea, ay hindi naman ito kinikilala ng mga incheck at patuloy na pinagpipilitang wala tayong karapatan sa mga lugar na kinamkam nila at pinatayuan pa ng mga infrastruktura. Kung gaano katapang ngayon ang mga opisyal ng ating AFP sa pagdepensa sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, ay gano'n naman sila noon katahimik at walang magawa, kundi ang sunti na lang ang dating Presidente Rodrigo Duterte na siyang nasusunod pagdating sa foreign policy ng ating bansa. Walang makakapag-deny na sa panahon ng dating Pangulo ay mas pinili nitong pumanig sa China kesa mga Amerikano. Nagkaroon ng matinding takot ang mga Pilipino noon sa paulit-ulit na sinasabi ng dating Pangulo na There are already ayan, ito kaya nga tayo kaya itong yung panahon ni Duterte, talagang umanib talaga to si Paring Digong, no, si Paring Digong ni Duterte, no, sa China, no. Talagang pumanig siya ng pumanig kasi nga galit nga sa Amerika, no. Galit na galit siya sa Amerika, kaya nga ang ginawa niya ayun, nakipag-alyansa sa mga incheck at sa mga incheck sa mga China. Kaya nga halos lahat ng mga incheck nandito na lahat sa Pilipinas. Hindi nyo ba nahalata noon na nandyan yung panahon ng kanyang administrasyon, halos lahat ng incheck nandito, libo-libong incheck na sa Pogo, di ba? Ayun, Pogo. So, ayun, pati pinasok niya pati yung mga Chinese sa mga gobyerno, sangay ng gobyerno. 'Di ba? Ay naman nabalitaan 'yon sa Philippine Coast Guard at marami pa. So,
ganyan ang dating presidente na wala sa ayos yan. 'Di ba? So, okay, diretso pa natin. Did missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Rason para mas makampante ang mga incheck na gawin ang gusto nila sa pinag-aagawang teritoryo. Ayun, naintindihan na natin, no? Tinakot ni dating presidente ang mga Pilipino na ganyan, mga missile, nakatutok ang missile na sa atin, nakaredy na mula sa China papunta na rito sa Manila, ganyan. Ganyan ang ginawa ni dating Duterte, dating presidente, na kinakot niya ang mga Pilipino para lang dumikit siya sa mga incheck. Dahil alam nila na hindi papalag ang Pilipinas. Sa kabilang banda ay may punto nga naman ang dating Pangulo na para masalba ang ating buhay ay huwag tayong gumawa ng bagay na ikagagalit ng mga incheck. At baka ano pa ang gawin nila sa bansa natin dahil siguradong wala tayong kalaban-laban. Pero marami naman ang hindi sang-ayon dito. Ayun. Ayun, kaya ang ginawa ni dating presidente na wag na lang tayo umimik daw. Wag na lang tayo umimik sa mga ginagawa ng mga Chekwa na to. Nang sa ganon, hindi tayo mapahamak o girahin tayo sa pamamagitan ng missile. Ayan, so tinakot niya ang mga Pilipino. Kaya ayan nangyari. So, okay, diretso pa natin. At naniniwala na hanggat mananatiling takot tayo sa China, ay siguradong hindi pa rin sila titigil sa kanilang pang-aabusong ginagawa at darating din ang panahon na sasakupin nila tayo kaya mas mabuti na lang na lumaban kesa hayaan na lang manaig ang takot at magpapaya sa kung anumang gustong gawin ng mga incheck sa Pilipinas. Nang manalong presidente si Bongbong Marcos ay biglang naiba ang paninindigan ng pamahalaan. Ang dating takot na baka mapaliparan ng missiles ng China ngayon ay pumapalag na. Hindi naman pare, nalalagyan ng barrier na gano'n at maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang karapatan ng mga fisherman natin na mag-isda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda. Pinalakas palalo ng Administrasyong Marcos ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng no. So yung pagdating ni ni Bongbong Marcos na PBBM. So pasalamat tayo kay PBBM, no. Talagang nagbago ang sitwasyon, no. Nagbago ang sitwasyon na naging umanuli siya, nakipag-alyansa muli si PBBM sa malalakas na bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia, United Kingdom, halos lahat ng malalakas na puwersa ng bansa. So maraming salamat PBBM, no. So pasalamat din tayo na talaga may presidente tayo ngayon na nagmamalasakit sa ating bansa at nagmamalasakit sa mga Pilipino. So pasalamat tayo, no, di ba? So okay, no. So diretso pa natin. Estados Unidos at bansang Pilipinas. Ang kasunduang ito ay nagpapahintulot sa tropa ng mga Amerikano na maistasyon sa Pilipinas at magpatayo at magpatakbo ng mga pasilidad gamit pangyera para sa mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Hindi nakapaloob sa kasunduan na ito ang pagkakaroon ng permanenteng base militar ng mga Amerikano. Pero ganun pa man, ay inalmahan pa rin ito ng mga makakaliwa na ayaw makitang may mga dayuhang sundalo sa ating bansa. 2015, 8 mga lokasyon ng hiniling ng mga Amerikano na temporaryo nilang lalagyan ng kanilang mga pasilidad. Ito ay ang mga lugar ng Subic at Clark. Ganon din sa ilang area sa Luzon, sa Cebu at sa Palawan. March 19, 2016, nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos para sa 5 EDCA sites pero nadiskaril ito nang pumasok na si FPRRD bilang presidente noong June 30, 2016, January 30, 2019.
Nang muling nabuhay ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas at natuloy na ang 5 EDCA sites. February 2. Ayun, no, tignan nyo naman, yung dating Pangulong Duterte, ayaw niya talaga sa EDCA, no? Talagang kinancel niya yung naging siya na nung presidente. So, napakalungkot talaga, no, mga guys. 2023, 4 pang mga lugar ang dinagdagan ng presensya ng mga pasilidad ng mga Amerikano. Ito ay sa Balabac Island sa Palawan, Camp Melchor de la Cruz sa ang dami Gamong na. Isabela, Lalo Airport sa Lalo Cagayan, at Naval Base Camilo Osia sa Santa Ana, Cagayan. Kinabahan ng mga gobernador ng Isabela at Cagayan dahil ang lugar nila ay malapit lang sa Taiwan kung saan posibleng maging target umano sila ng mga incheck kapag sumiklab na ang paglusob ng China sa Taiwan. Labis ring ikinabahala ng China ang pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas at paulit-ulit nilang sinasabi na mas lalo lang itong gagawa ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Sinagot naman ito ni Pangulong Marcos at sinabi na hindi hahayaan ng Pilipinas ang Estados Unidos na gamitin ang mga pasilidad nila dito sa atin para magsagawa ng pag-atake sa China. Okay, maganda talaga tong ginawa para sa akin, maganda tong ginawa ni PBBM, no, nagkaroon na ng EDCA sites. So ito ang ito ang nagpapalakas sa atin, no. Ito nagpapalakas sa atin laban sa mga Chekwa, no, sa mga incheck na yan, no. Kasi kung nandiyan yung mga Amerikano, mga EDCA sites natin na nakapalibot sa buong Pilipinas, medyo alangan nung siyempre medyo alanganin to ng mga incheck na magloko-loko, no, magkatarantado sa atin, no. So kailangan talaga tama yung yung decision ni PBBM na magkaroon ng presensya ng mga American military dito sa ating bansa. So okay yan, So kung ano yung comments nyo diyan, kung ano man na suggestion niya, mag-comments din kayo diyan, pwede rin naman. Okay? So diretso pa natin. Sakaling mag-umpisa ang gulo, Hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. siyempre, mahirap din itong paniwalaan sa parte ng China dahil sa oras na magkaroon ng labanan Yes. ay tsak na kailangang mamili ang Pilipinas ng bansang kakampihan dahil tsak na madadamay na rin ito dahil sa may mga base militar na ang mga Amerikano dito sa atin. Kung halimbawang hindi naman tayo pumayag na magkaroon ng base ang mga Amerikano rito, ay ano naman ang laban natin sakaling sakupin na tayo ng China at gamitin ang ating bansa para maging base militar nila dahil sa malapit lang tayo sa Taiwan. E di tayo naman ang binomba ng mga Amerikano kung dito naman nakabase ang mga sundalo ng China sa atin sakaling masakop nila tayo. Samantala, hindi pinansin ng mga bansang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas ang paalala noon ng China na magdadala lang ng tensyon at panganib ang gagawing maritime drill sa West Philippine Sea. Tinuloy ng bansang Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas ang kanilang maritime cooperative activity noong linggo April 7, 2024 sa West Philippine Sea para ipakita umano sa China ang tinatawag nilang Show of Unity. Hindi pumalag ang China nang maglayag ang mga barko ng apat na mga bansa sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone o EEZ. Alam ng mga bansang ito na nasa tamang lugar sila at walang karason-rason ang mga incheck para birahin sila kung sakasakali dahil legal ang ginagawa nilang maritime drill. Hindi Ayan na. Tinan mo, walang kapalag-palag ang mga incheck na to. Nag-maritime patrol yung mga malalakas na bansa, no? Ang US, ang Japan, Australia, ang Pilipinas, no? Mismo sa within economic zone ng Pilipinas hanggang sa dulo, sa 200 nautical miles sa dulo. So walang palag, no? Tingnan nyo naman, walang palag, 'di ba? So kung mga maliliit na bansa yan, kukulitin din naman ng mga China yan. Pero pagdating sa mga ganito, sa mga malalakas na puwersa ng militar na bansa,
nagkukumahog yan, no, yung mga incheck na yan, no. Tsaka isa pa, nasa tama ang ginagawa ng Pilipinas, no. Nasa international law ang bawat galaw ng Pilipinas, no. Kaya alam din ng mga kaalyado, mga kaalyansa ng Pilipinas, ng Japan, Australia na nasa tama ang kanilang ginagawa. So, in case na birahin sila ng China diyan, sigurado bibirahin din sila ng na yan, ng 4 na bansa na yan. Durog siya diyan. So, kapag binanata niya yung mga barko na yan, tsaka hindi naman tatama yun, yung mga missile ng alam ko hindi tatama yung mga missile ng mga Chekwa diyan, no, sa mga barko na yan. No, kasi nga made in China nga di ba? Sige, diretso pa natin. Kagaya noon, natakot ang pamahalaan na magsagawa ng mga ganitong maritime tingnan mo, drills dahil sa baka papalagraw ang China at magkaroon daw ng sagupan. Base umano sa mga nakalap na resulta ng survey sa mga tao sa Pilipinas, mas paboraw ang mga ito na tumayo at ipaglaban ng Pilipinas ang ating karapatan laban sa pang-aalipusta ng China. Kung totoo mang positibo nga itong resulta ng EDCA ay patunay lamang ito na talagang natakot lang tayo noon ng gusto sa mga sinasabi ng dating Pangulo patungkol sa kung anong mangyayari sa Pilipinas sakaling ma-provoke ang China. Rason para magparaya na lang tayo sa mga ginagawang pambubuli sa atin ng China. Pero siyempre, alam naman natin na ang politika dito sa Pilipinas ay weather lang at maaaring mababago na naman itong polisiya kapag iba na ang nakaupong presidente. Ikaw, payag ka bang mananatili ang EDCA sa Pilipinas? Yes, no, siyempre. Kung ako papayag ako na manatili ang EDCA rito sa Pilipinas, no? Kasi ayan ang ating depensa, no, laban sa mga incheck. So, sa mga incheck na tingnan mo, medyo maganda ang kalagayan ng Pilipinas kasi nga hindi tayo basta-basta sasakupin ng mga Chekwa, no, kasi nga nandyan yung presensya ng Amerikano, no, sa ibang panig ng Pilipinas. So ito lang talagang ang dating administrasyon ang talagang talagang kumampi sa China, no, kaya nga kumampi at tinakot pa ang mga Pilipino na gigirahin tayo ng mga incheck pag pag yung nagkukulit-kulit pa mga Pilipino, parang gano'n, no. So tinatakot talaga niya. So hindi naman pwedeng gano'n, no. Kasi nga ang parang gusto niya lang ang kanyang kanyang nais na ang masunod, kaya tinakot-takot niya ang mga Pilipino na gigirahin ng mga missile in 7 minutes nandito na. So nako pero pagdating niya kay PBBM, no, nabago lahat, no. 'Di ba? Nabago lahat. So salamat at pasalamat tayo sa bagong administrasyon ni PBBM, no. Talagang may malasakit sa Pilipino. So okay, no. May malasakit sa Pilipino at sa ating bayan. So kaya nga nagpakampi siya sa mga malalakas na alyansa tulad ng Amerika. Yan. So okay yan, no. So maganda, no. Maganda ang magiging administrasyon ni PBBM. Sana siya pa maging presidente, no. Sana nga, no. So okay, no, guys, no. So hanggang dito na lang tayo, mga guys. So kung nagustuhan niyo itong ganitong mga reaction video, please pwede rin kayo mag-comments diyan sa baba. And also, syempre bago tayo magtapos, syempre please like and subscribe na lang muna sa atin channel. Okay?